Mas nag-iingay na ngayon ang mga SMB fans dahil pwede na silang magkampiyon ngayong Miyerkules. SMB in 6 na kaya? Or makakatabla pa ang Magnolia at paabutin pa umano ng PBA ang final series hanggang Game 7? Unti-unting bumabalik sa dating forma ang SMB Makoys, lalo na si Junmar gumaganda din ang kondisyon. Parang wala namang injuries ang nangyari. Sa unang quarter pa lang at hanggang sa natapos ang first half, laging naghahabol ang Magnolia. Pati rin sa ikatlo hanggang sa ika-4, may napansin ako sa Magnolia na parang may ilang players din ang hindi masyadong nakakaambag ng maayos. Siguro dahil nga sa kahabaan ng series na to, napagod si Baroka at inalat. May mga pagkakataon talaga na nagiging ganyan ng isang player kasi nga mahina ang pulso nila. Sa SMB nga, nakakahalata din si Chris Ross. Siguro dahil aging na rin at mas lalo na itong si Boatwright na since Game 3 wala nang ganang umiskor at halos nagiging maalat na rin. Sabi ng SMB fans, SMB in 6? Well, hindi po ako Magnolia fan pero sa palagay ko wala pa masyado sa kondisyon ng SMB para manalo. Alam mo naman ang sakit ng SMB kapag may advantage, laging nagkakampante kaya naaabutan. Baliktad dito sa Magnolia kasi habang sila yung agrabyado, sila naman ang mas nagiging agresibo. Tinablangan nilang series, di ba? Ganun ang Magnolia dahil nga 1 game away na lang ang mananalo ng SMB. Pipilitin nila yan na umabot ng Game 7 para magkaroon ng chance sa championship. Yun nga, kilala natin ang Magnolia, di ba? Ibang klase magbigay ng pressure yan sa SMB offense. Nagkukumahog talaga. Kung sa bagay, si isang banda baka si Junmar na sa full condition na sa next game. Halos sa kanya lang nakasalalay ang buhay ng SMB eh. Depende sa kondisyon niya ang panalo. At kaya lang naman nakahabol ang Magnolia dahil wala sa kondisyon ang mamang to. Paabutin pa kaya ng PBA hanggang Game 7 ng series na to? Sabi nyo nga, negosyo lang ang alam nila. Para sa akin, ang nagpanalo sa kanila, yung kinakain sa maraming fouls ang Magnolia. Halos puro foul ang inabot nilang lahat. Nag-double team sila kay Abay. Higit sa lahat, mas maraming turnovers ang Magnolia kaysa SMB. Hindi pa nga tapos ang laban, 16 TOs na agad ang Magnolia. Tapos si Ian hindi pa makapasok sa ilalim. Si Tyler Bay, parang mas madali na lang mapagod ngayon. Lahat pwedeng mangyari sa Game 6. At ang ina-expect ko dito, mas magiging physical pang labanan dyan. Ano sa palagay nyo mga koys? SMB in 6 na ba? Or tatabla pa ang Magnolia na mas uhaw pa sa championship? Samantala, Ray ng Batak nilagay na ng Ross sa trading market at ang TNT po pati ang NLEX kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa Rain or Shine. Bali ang negosasyon ay pinangunaan po ni Coach Yeng kasi ang plano nila yung first pick ng kung sinong team ang kukuha. Gaya ng rumor natin nung mga nakarang araw, nagkatotoo na nga talagang balitang to. Si Ray ng Batak opisyal ng pinakawalan ng Ross. Ngayon ang problema kung sino ang ipapalit or kukunin nilang kapalit para kay Stingray. Bale si ng Batak po pinakawalan ng Ross dahil umano sa inconsistency niya. Tsaka kung napapansin nyo ang Ross, puno na ng legit guards at lahat sila nahihinog na. Ngayon naman nung nabalitaan to ng MVP camp, ang unang lumapit talaga yung NLEX. Kaso mukhang si Nacho Pizza ang gusto makuha ng Ross. Kilala niyo naman siguro kung si Nacho Pizza. Kilala niyo naman siguro kung sino si Nacho Pizza. Kaya ang NLEX po umatras na lang bigla tapos eto pa. Dapat talagang umatras ang NLEX dahil pangalawang taker ay ang TNT. At ang plano ng TNT, kunin nila si Nacho Pizza sa pamamagitan na ng Batak trade. Bali hindi talaga si ng Batak ang pakay ng TNT. Kaya ayon sa NLEX management, ikikip nila si Nacho Pizza kahit anong mangyari. Kung sasali man sila, handa silang ibigay ang kanilang dalawang future picks para sa Ross. Wag nang makuha si Nacho Pizza. Tapos yung TNT naman, kapag hindi itataya si Nacho Pizza, abay ng Batak na lang kukunin para lang talaga mapunan yung butas na naiiwan ni Mikey Williams. Kung nagtatanong kayo tungkol kay Mikey, naku, komplikado masyadong sitwasyon. Kaya kukunin nila si ng Batak, hindi ba? Pero hindi lang ako sigurado kung kaya bang punanin ng Batak ang naiwang role ni Mikey. At dahil nga sa kakulangan ng tao sa TNT, kaya napipilitan na lang din ng TNT na manguha ng average players. Sa palagay ko, mukhang magiging maayos naman si ng Batak dito sa TNT. Mas okay to kaysa kay Kim Aurin. At di hamak, mas shooter pa kumpara sa kanya. Kung playing time naman ang pag-uusapan para sa akin, mas mabibigyan pa siya ng TNT ng mahaba-habang playing time kumpara sa Ross. Kasi nga yung Ross loaded sila sa guards, habang ang TNT kinapos sa tao. Anyway, isang caliber tin pa rin naman ang TNT. Hindi pa ngayon ang tamang oras para sa kanila.